At yun na nga ng mga kabayan, pag-usapan nga po natin, ito po ang banat po ni Sir Ted Pailon dito po sa gobyerno ni Marcos Jr. Bantayin mo mga kabayan, 3 taon na po nakalilipas, simula nang maupo itong si Marcos Jr. Lalo po patindi na patindi yung pagbabaha, mga kabayan. Kung babalikan natin, yung panahon ng nakaupo si Pangulong Duterte, hindi naman ganito kalala yung baha eh. Pero nung naupo po, itong si Marcos Jr., mga kabayan, abay grabe po ang tindi ng pagbabaha. Bakit po mga kabayan? Sa kabila po ng trilyon o bilyon-bilyong pisong inilalaan kada taon dyan sa flood control project na yan, sa pagsugpo ng baha, pusang gala, hanggang tuhod pa rin po yung baha at mas lalo pong tumitindi. Ang tanong po ng mga kababayan natin, saan po napupunta yung pera? Mga kabayan, kahit ako napapaisip saan napupunta? Kasi nung panahon ni Pangulong Duterte, makikita mo kakaunti lang ang baha at hindi lumalagpas ng tuhod. Ibig sabihin, kahit sa sobrang lakas ng bagyo, di ba? Kahit pa paano, nadadaanan yung mga kailangang daanan. Hindi bumabaha sa NLEX. Hindi bumabaha sa Commonwealth. Hindi po ba? Kasi nagagamit ng mabuti yung pera ng taong bayan. Di ba? Para masugpo yung baha. Ba't ngayon mga kabayan? Tapos isisisi, hindi. Kasi mga kababayan natin, mga Pilipino kalat ng kalat tapon ng basura ganun din naman nung nakaraan. Di ba? Pero may kumukolekta. May naglilinis ng Ilog Pasig. May nagpapaganda ng Manila Bay. Ang linis ng Manila Bay, pusang gala. Sa loob ng ilang taon, ilang dekada, napakadumi ng Manila Bay. Si Pangulong Duterte lang ang nakapagpalinis. Ngayon, ang dumi na naman. Ilog Pasig, madumi na naman. Kung hindi pa darating si Mayor Isko sa Maynila, madumi pa rin. Bakit? Paano yung leader natin walang political will? Pag hindi na alam yung sagot sa problema, kakamot na lang sa ulo. Di ba? Kapag hindi na niya alam kung anong gagawin, kakamot na lang sa ulo. Tapos maglalagay ng mga bugok na gabinete, ng mga sekretary sa cabinet. Hindi alam kung paano solusyonan yung nangyayaring baha. Tulad niya, isisisi mo sa taong bayan. Hindi kasi nagtatapon ng nagtatapon kasi ng basura yung mga Pilipino. Anong gagawin mo? Bilang sekretary ng DPWH, anong gagawin mo? Hindi nagtatapon kasi ng basura, tutulog na lang ako. Ganun ba ginagawa mo, sir? Nagtatapon ng basura ang mga Pinoy. Ano ang gagawin mo? Inuulit ko sa'yo, sir. Ilang bilyon, ilang milyon pero dumadaan sa ahensya nyo. Kada taon na lang, dumarating yung June, July, August, September, October, tag-ulan, hindi nyo mapagbahandaan. Tapos ang kakapal ng mukha ninyo magsabing na, yung blood control, ito gagawin natin. Di ba? O siya, pagpasok na naman ng June, July, August, hanggang October, hindi nagtatapon kasi ng basura yung mga Pinoy, mga kababayan natin. Tsaka taon-taon na lang, yan na lang dinadahilan nyo Taon-taon na lang, walang pagbabago. Tapos sa susunod, ikaw pa rin nakaupo dyan. Si Bongbong pa rin ang presidente natin hanggang 2028. O hindi ibig sabihin, ano pa? 3 taon pa. 3 taon pang magbabaha. 3 taon pang mahihirapan yung mga kababayan natin, mga Pilipino. Hindi na kami trabaho Dahil sa bahang yan Yung EDSA, hindi na madaanan. Yung Commonwealth, hindi na madaanan. Saan nga lang buhay yan? Tapos isisimul na yung mga kababayan kasi natin katapon ng basura. Uulitin ko, anong gagawin mo? Bilang DPWH, secretary.
Utak, sir! Ingot ka ba? Ito po. Ito mga kababayan, panoorin po natin kung paano po niyari ni Sir Ted Pailon itong gabinete ni Marcos Jr. Oh, Sir Ted, pasok po. Pero eto lang po, sa mga taga Metro Manila, kasi ngayon, ang dami hong mga posts, mga reaction sa social media tungkol nga dito. Ano na naman yan? So ngayon, kasi nga po, di ba nung tag-init, wala ho itong baha, walang ulan, di ba? So nakaligtaan natin to. Kaya sabi ko na noon pa. Ano sinasabi mo lagi? Okay, babalikan natin itong issue. At taon-taon natin pag-uusapan ito, Okay. sigurado. And definitely po, magkakaroon po na naman po ng mga tanong sa pananagutan. Saan napunta pera? Yan, di ba? Dito ho mga flood control limpak ang project. flood control projects. Okay. And definitely po mga kapatid, pagkatapos naman po nito at gumanda-ganda ang panahon, makakalimutan na naman ito. Di po ba? Hanap na ulit tayo ng bagong pag-uusapan. Ito po. Pero ito lang baka ho kasi kayo nasa bahay lang, wala kayong ginagawa. Google pag may time. Opo, ito lang po Pagsinin po ninyo. Nakakapanayan po ngayon DPWH. At tinatanong ho sila tungkol sa baha. MMDA tinatanong din, di ba? Na naman, right? Okay. Yung sagot nila ngayon, direct yung sagot nila ngayon, yan din po ang sagot nila last year. And the year before. And the year before. And the years before. So, every year, ito po at ito ang kanilang sagot. Ito muna, Okay. Yung MMDA na naman po kahapon, si Chairman Artes, ano sinasabi niya, baby girl? Opo, MMDA blames garbage for clogged drains. Wadding, discipline needed. Nakunin nyo. Oo, yun daw pagtatapon ng basura, nakakabara daw dun sa ating mga drainage. Basura ho na naman sinasabi. At sinasabi niya, lahat daw po ng pumping station gumagana. Oo. Well, the report says otherwise. Hindi na ho tayo makikipagdebate pa kay Atty. Artes dyan. DPWH, ano sabi niya? Very old drainage system. Hampers Metro Manila flood control. Luma na kasi itong ating drainage system. Oo. Yan din po sinabi nung una pa lang manungkulan sila 2022 June. Remember? Same. So, kung tatanungin natin sila, okay, so magmula noon hanggang ngayon, yan pa rin ang katwiran nyo. Nangangahulugan ba na na status quo? Kasi wala nagbago di ba? Practically. Ito ho patikim sa ating pong isyong ito, mga kapatid. Ito lang. Okay. So, ang pinag-uusapan natin, basura na walang patumanggang itinatapon sa kung saan-saan, pati sa estero. Nung panahon po ng Hoy Gising, na-report na po namin to, tumatak ito sa aking isipan. Bakit? Kasi noon, Aaron, 35 years ago, almost 35 years ago, ang report namin doon ng visuals, yung bara sa estero ay refrigerator, sala set, aparador, at kutsyon. Yung 35 kama. years ago? Yes, meron ng ganyan. So magmula noon, ngayon, ito ho na naman po, same reports daw po. Yun ang sinasabi ng MMDA ngayon. Refrigerator, etc. Okay. And then, mga kapatid, lagi sinasabi, pati mga LGUs, wala kayong disiplina, etc. So ito nga pong ating katanungan. Kapag po ganyan na ang mga mamamayan natin, pagkatigas ng ulo, di ba? Na talaga namang walang pakialam sa mundo at tapon ng tapon sa kung saan lang, ano magagawa natin? Ikaw, ano magagawa natin? Kaya nga tayo may gobyerno. Para saan pa yun? Higpitan nyo. Yung penalty kung kinakailangan ikulong na yung mga nagtatapon ng basura na yan, gawin. Kasi kaya nga tayo may gobyerno. Para saan pa? So, di ba yun ang dahilan? Nabanggit mo, ikulong na. Ano ginagawa ni Barangay Cap kung may nagtatapon sa barangay ninyo, ni Mayor? Tama ka, baby girl, no? Alam niyo, kapag po may anarkiya, kapag po talaga namang lantaran na po talamak ang mga paglabag sa batas, ano po, dan papasok ang gobyerno, kaya nga government to govern. Right? Hindi pa pwedeng ang tigas na ulo. Hindi po batas. Ano ba batas? Ito po lahat ng LGUs may kaukulang pong mga anti-littering ordinance. Lahat ng LGU. MMDA mismo may sarili yan. Okay.
Pero kung babalikan mo yung batas na binuo 25 years ago, mga kapatid, eto, just to remind itong mga, lalo na itong si Atty. Artes, saka pa talaga. Ewan ko lang po. Siyang yung new favorite. Sabi ng mga taga-customs, tuloy mo lang yan. Hindi. Saka na sila pagka humupa ng ulan at Kasi, baha. alam mo, kapag ganyan ang katwiran nila, Hindi, kasi wala ka ng pag-asa. Oo, tsaka para kasing ang siste, naghahanap lagi ng masisisi. Okay? Opo, ito lang po mga kapatid. 25 years ago, meron pong batas na ipinasa. Alright? Ang Kongreso. Okay. Ano ho ba itong batas po na ipinasa ng Kongreso? Mga kapatid, ang tawag po dito ay National Solid Waste Management Act. 25 years ago po ito. Sa naturang batas, mga kapatid, na pagkakapal-kapal, hindi ho nga namin ma-print, mga kapatid, ni Dimpy, kasi nga nagtitipid kami sa papel. Opo. Cost cutting tayo. Okay. Republic Act number 9003, Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Ngayon po, 2025 na. Eto mga kapatid, ano po provision dito? Ang sinasabi po mga kapatid, dito po sa naturang batas, sa ilalim po ng kanila pong prohibited acts at yung penal provision nito. Alright. Prohibited acts. The following acts are prohibited: littering, throwing, dumping of waste matters in public places such as roads, sidewalks, canals, esteros, or parks, and establishment or causing or permitting the same. Klarong-klaro, di ba? Ang linaw-linaw, sinasabi po dito sa naturang batas. May kaukulang itong sinasabing kaukulang din pong multa. Okay. Pero, tandaan din natin na dito po sa naturang batas, binibigyan yung mga LGUs ng kapangyarihan din mangolekta ng pera sa kanila pong solid waste management collection. Kaya may management fees sila. The local government unit shall impose fees, etc. etc. Di po ba sa atin meron tayong garbage tax? Sa LGU meron may binabayan. Sa ating amilyar, meron doon portion para sa basura. So dito mga kapatid, sinasabi din po sa naturang batas, no? Okay. Meron po ditong sanction sa mga local government officials. Sabi dito, local government officials and officials of government agencies concerned who fail to comply with the enforced rules and regulations promulgated relative to this act shall be charged, diba, accordingly sa local government code. Hindi po ba kaya at the end of the day, itong nginunguso na naman po itong kawalang disiplina ng mga Pilipino, na tama din po naman, pero at the end of the day, babalik din sa iyo Ano ginagawa mo? O Chairman Artes, anong ginagawa mo? Hello? So diba? Hindi pala yung taong nagtapon. Yung taong nagtapon, posibleng diba? May penalty. Oo. Pero yung nangangalaga doon na gobyerno, may sanction din. Yes. So sinasabi po dito, sila pala unang ikukulong? So Mayor, sinisisi mo yung mga constituents mo. Wala. Anong ginagawa mo? Hindi po ba? So mawalang galang lang kasi po maiinis ka dahil yung sagot nila ngayon, yun ang sagot nila last year and the year before and the years before. Huwag ka mag-alala, next year yan ulit ang sagot nila. Parang lalabas mga kapatid, na wala nang solusyon ito kasi yung ating garbage crisis at yung ating flood crisis is also a result of government crisis. People in government crisis. Kasi, ito nga sabi po ni Budget Baby, 2015 to present, 1.14 trillion pesos na ang inilaan ng bayan para po lamang sa flood control project. So pag pinagsama-sama natin to, ano ba problema nyo? Batas? May batas. Ano problema nyo? Pera? May pera. So, nasaan ang krisis? Leadership crisis. Think about it.
At lahat ng mga nasa comment section ay nag-a-agree pero malamang may sagot ang mga mayor niyan. Hindi naman na namin hawak yung mga tao na yan. Anyway, Pilit namin silang pinagsasabihan pero tapon pa rin sila ng tapon. Lagi silang may dahilan kung bakit matitulo. Kayo ang titimon, di ba? Para sumunod sila sa inyo. Di niyo ba napapansin kung bakit ang mga Pilipino, kapag nasa ibang bansa, baby, sumusunod sa batas? Bakit? Kasi alam nila yung implementation matindi. Baka naman may mga taong gusto po lagi bumabaha. Ha? Bakit? May pera pa sa baha? Abay, kung may pera sa basura, may pera sa baha. Mga kapatid, abangan po sa aming pagbabalik. News 5!